Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. COMELEC, nilinaw na wala sa kapangyarihan ipagbawal ang pamimigay ng ayuda bago ang 2025 elections. Yan ang MBC TV Network News, ni Rose Babiera. Walang kapangyarihan ng Commission on Elections o COMELEC na ipagbawal ang pamimigay ng mga ayuda bago magsimula ang campaign period para sa 2025 national and local elections. Ito ang ninilaw ni Attorney George Garcia, chairman ng COMELEC sa programang 2x2. Sang-ayon sa desisyon ng Supreme Court, lahat ng naghain ng kandidatura noong October 1 to 8 ay hindi pa ganap na kandidato. Ayon kay Garcia, itinuturing pa lamang na aspirante ang mga ito, kaya hindi pa nag-a-apply ang premature campaigning. Wala pong prohibition, wala pa po kaming kapangyarihan na i-prohibit halimbawa yung distribution ng mga ayuda na yan sapagkat ang kapangyarihan ng COMELEC po, Sir Jerry, ay papasok pa lamang sa Enero ng 2025. Maaari namang humingi ng exemption sa COMELEC ang mga ahensya ng gobyerno para maipagpatuloy ang mga distribusyon nito ng ayuda kahit pa nagsisimula na ang pangangampanya. Ang mga ahensya ng national government at hindi ang mga lokal na pamahalaan o politiko ang inatasan na mag-request nito mula sa COMELEC. Paalala ni Garcia, sa pagsisimula ng campaign period, mag-a-apply na ang mga prohibition sa social services at ban sa public works. Kaya nga marapat po sana yung mga local governments kasama ang mga national government agencies ay ngayon pa lamang ganito kaaga makapaghingi na kagad ng exemption upang masuri ng COMELEC kung sila papayagan o hindi sa distribution. Bukas din ani ang COMELEC na magbigay ng limitasyon sa mga ahensya na magagawaran ng exemption, na iwasan ang magpadala ng mga politiko para kumatawan sa kani-kanilang kagawaran kapag may distribusyon, lalo na kung ito ay kumakandidato. Paglilinaw naman ni Garcia, hindi magiging balakid ang COMELEC sa pamamahagi ng tulong sa ating mga kababayan. May limitasyon ani ang mga patakaran dahil sa mga humanitarian considerations. Kabilang na riyan ang automatic exemption kapag ang isang lugar ay humaharap sa isang sakuna o kalamidad at nangangailangan ng immediate help kagaya ng mga ayuda. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, paalala sa mga motorista, dagdag bawas sa presyo ng mga petroleum products, mararanasan sa unang linggo ng Disyembre. Magkakaroon ng magkahalong galaw ng presyo ng mga produktong petrolyo sa unang linggo ng Disyembre, base sa pagtaya ng Department of Energy na maaring magkaroon ng pagtaas sa presyo ng gasolina, habang pagbaba naman sa presyo ng diesel at kerosene. Ang gasolina ay maaaring tumaas ng mula 50 hanggang 80 centavos kada litro, habang ang diesel at kerosene naman ay mayroong 10 hanggang 30 centavos sa kada litro ang pagbaba. Ilan sa mga nakikitang dahilan ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ay ang pagtaas ng demand lalo na sa mga bansang nakakaranas ng malamig na panahon, ganun din ang patuloy na kaguluhan sa Middle East. Abiso naman sa mga motorista, simula ngayong Bonifacio Day, asahan ang apekto ng daloy ng trapiko sa apat na kalye, na ipagsasara ngayong 161st anniversary ni Gat Andres Bonifacio sa Bonifacio Monument Circle sa Caloocan. Ayon sa abiso ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kaninang alas 12:01 ng madaling araw, na pansamantalang isasara sa apat na kalye hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. Kabilang ang MacArthur Highway mula corner Calle 4 hanggang Monumento, Samson Road mula corner Lapu-Lapu Street hanggang Monumento, Rizal Avenue mula corner ng 10th Avenue hanggang Monumento, at EDSA northbound mula General Rosendo Simon hanggang Monumento. Pinapayuhan ng mga motorista sa mga truck at light vehicles ang mga sumusunod na alternatibong ruta. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition.